Punta naman tayo sa Pasig, kung saan overpopulated ang Nagpayong Elementary School. Okay, para sa storyang yan at iba pang report, magbabalita live mula sa Pasig ang ating News 5 correspondent mula sa PayPal event. Ngayon, nasa Pasig, isang elementary school sa Pasig, si Mon Gualvez. Dito Mon, okay, ano rin ginagawa dyan ng Nagpayong Elementary para ma-accommodate ang mga estudyante? Tito Mon, yan, oh. Walang audio. Okay, habang inaayos po natin ang mikropono ni Tito Mon Gualvez. Okay. Bakit nga ba Yun, very good. Pasok. Ayan, yan. Alright. Staggered shifting ang ginagawa ng Nagpayong Elementary School dito sa Pinagbuhatan, Pasig para lang ma-accommodate yung nasa almost 12,000 enrollees. Itong 12,000 na bilang na yan, or almost 12,000 enrollees na yan, this is considered the biggest public elementary school in the whole Philippines or in the whole country. Kaya naman talagang yung staggered shifting, ito yung, well, may morning at saka PM shift pa rin naman, pero hindi sabay-sabay na papasok. In the morning, merong papasok ng 6 a.m., merong 6:30, and then 7 o'clock. And then in the afternoon, merong 12 o'clock, 12:15, and then 1 p.m. Maybe you're going to ask me, bakit gano'n? Bakit hindi pa sabay-sabay papasukin? Kasi limited lang din yung space papasok sa school, and so magkakaroon ng overcrowded situation in the area, kaya kailangan nila itong i-staggered, no? At least hindi nila pagsasabay-sabayin yung pasok ng mga grades 1 up to grade 6 kasi yung kindergarten, mas marami silang schedule provided. At dito sa Nagpayong Elementary School, in fairness, considerably okay pa yung dami naman ng teachers, kaya naman nasusolusyonan nila kahit paano yung shifting ng mga estudyante or yung paggamit ng dala-dalawang mga sections in one classroom. Pero yung mga armchairs, ito yung medyo challenging for them because dahil nga yung iba, wooden chairs lamang, so nasisira at ginagawa na lamang nila ito na solusyon in terms of tinatali na lamang yung pinaka wooden chair para talaga maging matibay at magamit pa nga rin ng mga bata. Pinapayagan yung mga magulang na pumasok dito sa eskwelahan sa paghatid ng kanilang mga anak dahil yung mga floors or yung mga classrooms dito located sa 2nd up to 6th floors. No? So yung mga kindergarten sa grade 1 ideally dapat sa ground floor lamang, kailangan silang samahan ng mga magulang para at least may maggagabay sa kanila sa pagpasok at walang mga-aksidente kahit papano. No? Kasi nga, nasilip natin kanina, 3rd floor yung section or yung classroom ng isang grade 1 student kaya medyo alanganin sa kanila. Yung 7 buildings dito sa Nagpayong Elementary School, lahat yan talagang occupied na ng mga school building. And so, puno-puno na rin ito ng mga classroom kaya naman talagang wala na silang other, kumbaga, buildable space kung iisipin, no, para masolusyonan pa itong dami ng mga mag-aaral dito sa Nagpayong Elementary School. Pero kahit overpopulated na sila, they're still accepting new enrollees. But then, they are as much as possible prioritizing yung mga Pasig residents kasi nga marami din dito mga nearby towns. Although hindi naman nila dinidiscourage, no, yung mga magulang, pero they're at least encouraging them na kung may mas malapit na eskwelahan doon sa kanilang area, mas maiging doon na lamang mag-aral para nga rin hindi na dumagdag pa sa sikip at siksikang sitwasyon dito sa Nagpayong Elementary School. Lord Tanong na yun. Papunta ako sa tanong na yun, Tito Mon. Ano ba nauna? Yung dami ng mga estudyante o yung laki ng building? Kasi record nga yan palagi, taon-taon, fini-feature lagi ang Nagpayong Elementary School. 6 floors, hindi yan common. Kahit may mga universidad na yung mga kolehiyo nila, yung dating nga nating universidad, Mon Gualvez, hindi umaabot ng ganong kadaming floors. Pero which came first? The number of students o kawalan ba ng ibang mga eskwelahan doon sa area ng Pasig? O yung lugar, yung facility mismo, yung structure? It seems the number of students came first, no? Kasi talagang ito yung naging rason kaya naman nagkaroon ng mga additional school buildings dito sa Nagpayong Elementary School. Kaya tinatanong namin kung ano pa kayo pinaka-pwede solusyon dito. Ang sinasabi nila, there's a proposal na yung katabing school, which is high school building naman yon, mukhang gagamitin na rin elementary school at mukhang ililipat naman ng school yung high school building, no? Or ililipat ang location. So these are still proposals na ongoing pa rin or on the way pa rin if ever
para at least mabigyan ng solution itong nagiging problem pa rin every time na overpopulated or overpopulation ng mga students, Lord. Mon, matanong ko lang, I go back to what you said, almost 12,000 students. Ilan bang classroom? How many classrooms are we talking about? And ano ba yung average usually ng number of students inside the classroom? Pangalawa, nag-accept pa din sila ng enrollees. Wala ba silang balak maglagay ng limit? Because as we speak, sobra-sobra na nga yung mga estudyante. Yes, Denise. Actually, wala akong exact count kung gaano karami yung mga classrooms, pero you could imagine 6 buildings full of classrooms. Talagang ang dami na rin talaga ng kanilang classroom. At yung mga classroom, in fairness, although paano ko may describe? Hindi kasi sa same laki ng mga classroom na nai-imagine natin eh. Parang kalahati siya ng mga classroom, kaya talagang minamaximize nila yung space. In terms of ratio, in fairness, sumusunod pa rin sila sa actual number dapat na 35 na 1:35 sana na classroom. Pero kanila nasa 45, no? So sobra lang ng 10, pero mas konti pa rin ito compared sa mga ilang balik eskwela na cover ko noon na umaabot ng 50, 60 ang estudyante sa isang classroom. Pero dito, nasa 45. In fairness, nasa 45 na yung pinakamarami nilang estudyante per classroom. Maliit-liit na daw yun kung iisipin kahit pa paano. Pero still, mas marami pa rin yan compared sa mga 30 plus lamang sana na ideal. Yes, Sir Lord. Kayo, klase nyo sa CA, hindi bumababa ng 50 bilang ninyo doon, di ba? Umamin kayo. Oo, sa TA nasa 51 kami. 51, di ba? Sipin mo, 2 sections pa yon. Sipin mo, sakit ng ulo ng teacher na yun. Ay, speaking of teachers, Mon, may tanong din ako. Sabi mo, meron namang enough teachers to accommodate the shifting program. So, walang teachers that would have to extend their shifts dahil may kapalit talaga lagi? You're right, Denise. Actually, sinasabi nga ng principal kanina, ni Ma'am Medina, sinasabi niya that they are lucky na nadagdagan sila ng mga bagong teacher, no, na dineploy sa kanilang school para nga dito sa opening of classes. So now they have more than 300 teachers na nagtatrabaho dito sa Nagpayong Elementary School para ma-accommodate yung dami ng mga bata. So there are no teachers na nag-extend ng duties as much as possible. Merong mga AM sa PM shift din ng mga teachers para ma-accommodate nga itong dami ng mga bata. Ang ginagawa kasi nila dito, dinadagdagan na lang nila yung dami ng mga sections. So kanina nga sa flag raising ceremony, madagdag ko lang din, no? By shifting din, yung flag raising ceremony nila. Grade 6 lamang ang nag-flag raising kanina at hindi lahat ng grade 6. Grade 6 sections 1 to 15 lamang kasi yung sections 16 to 36 or 39 rather, next Monday na lang daw sila mag-flag raising kasi hindi rin sila kakasa doon sa covered court na meron dito sa school. So alam mo na, pag graduation yan, 39 sections. kung magulang ka as graduation dyan, magdala ka na ng pichel. Di ba? Pag graduation daw dito, 2 beses din daw yung graduation. Kasi talagang hindi ka kasya sa isa. Grabe. Yung grade 6 na ba yung pinakamaraming section, Mon? Yung 39? Grade 1. Grade 1. Ilan ang sections? 44. Kung di ako nagkakamali. 43, 44. Yun ang sabi ni principal. Uso pa ba ngayon yung yung ranking, kunyari, pang matatalino na sa section 1? Section 1, Anong ibig sabihin Ang ng pag nasa... sinasabi nila, Lord, kumbaga ano daw hindi na nila in-encourage yung gano'n. So talagang, nakalimutan ko na yung exact term ni principal kanina, parang hetero, may gano'n sa sinasabi kanina sa ganong klaseng learning na dapat daw mix na, no, wala ng section 1 kumbaga. Saka, mabalik lang pala ako kanina, sinasabi ni Denise pala, overpopulated na, bakit tumatanggap pa rin ng mga enrollees? Kasi bawal kasi sila tumanggi, no, ng mga bata. Kaya they are still encouraging the parents, especially if they are not residents nearby, na kung may school naman near their place, mas maiging doon na lamang mag-enroll. Pero kung talagang ipipilit doon ng magulang na gusto niya sa Nagpayong Elementary School, tatanggapin pa rin nila kasi bawal silang kumbaga there's no learner left behind. Kumbaga, bawal daw yun. Oo, kasi no learner left behind. Kaya isipin mo, kung yung ranking according to talino or mga grades, isipin mo kung ikaw yung section 41. Diba? Ano section mo? 41. Parang pinaka... So ngayon, halo-halo na rin pala. Tsaka para siguro nagtutulungan din sila. Pwede paano kung hilahin pababa naman ng mga... Ayun lang. Nasa... Sana naman hindi, Well, ganun. Mon Gualvez. Okay, maraming... pwede pa bang sumingit ng isang tanong kay Mon Gualvez? Pwede ba? May idea ka ba kung anong mas gusto ba ng mga magulang yung bumalik
sa dating Hunyo na opening ng school classes or nasanay sila for the past 5 years. Tama nga ba? Past 5 years or so na na school calendar na hindi Hunyo ang simula. Mas gusto nilang June, Lord. Mas parang sanay pa rin daw sila sa ganito kasi sila daw, nung mga nag-aral sila June. So yung parang, kumbaga, body calendar nila, parang alam nila na pagpasukan June. So when I ask them kung mas okay ba sa inyo itong June, okay daw sa kanila. Pero sabi ko ngayon, ang dilim na ng langit. Mamaya pag uwihan, baka bumagsak ito o baka mahirapan kayong umuwi. Okay, Hindi problema yan. Mas gusto nila pa rin ng June. Mon Gualvez, hindi problema yan. Alam mo bakit? Ang pangalan ng Bakit? school ay Nagpayong. Alright, maraming salamat sa ating News 5 News 5 correspondent, Mon. God bless Pope the Philippines, Gualvez.